Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. May mga sitwasyon at pangyayari sa ating buhay na talaga namang nakakatakot. Pero alam nyo ba na may mga tao na kahit na nasa bingit na sila ng kamatayan, ay nagagawa pa din makaligtas? Ito nga ay ang sinasabi nilang adrenaline rush. Pero para sa iba, ito ay swerte o tila ba sila ay may kargang lucky charm. At para nga sa karamihan, nakakamangha at nakakabilib kapag ikaw ay nakaligtas sa kamatayan. Kamakailan lamang nang lumabas ang balita tungkol sa Air Canada plane crash na kumitil nga sa 241 na mga pasahero. Pero milagro nga na mayroong isang taong nakaligtas mula sa pagsabog at pagsadsad ng eroplano ng Flight 171. Ang lalaking ang nakiligtas ay isang 40-year-old na British national na si Vish Washkumar Ramesh na nakasakay sa Seat 11A. Upuan sa eroplano na malapit sa pakpak ng eroplano at katabi din ng emergency exit. Ayon kay Vish, hindi niya alam kung paano siya nakaligtas. Nagising na lamang umano siya at nakita ang sirang pinto ng eroplano. Sinikap umano niya na tanggalin ang kanyang seatbelt at dumaan sa sirang eroplano para siya ay makalabas. Maswerte nga daw si Vish dahil napunta siya sa side ng eroplano na open space. At ang parte ng eroplano na kanyang inuupuan ay nakatungtong at lumagapak sa lupa. Maswerte din daw si Vish dahil napunta siya sa side ng eroplano na open space. Hindi katulad sa kabilang side na natatakpan ng building at walang makakalabas mula doon. Sinabi pa ni Vish na labis ang kanyang takot dahil nakita ng kanyang mga mata ang lahat ng mga pangyayari. Nakita din umano ni Vish ang mga labi ng kapwa niya pasahero at ilang flight attendant. Pero para sa ilan, tinawag nila na too good to be true ang tungkol sa pagkakaligtas ni Vish. Dahil kung titingnan ang mga larawan ng crash site, kahit ikaw ay mapapatanong kung may nakaligtas pa ba sa ganun katinding pinsala. Pero kinagabihan kinumpirma mismo ng Air Canada ang sole survivor ay tanging si Vish lamang. Masasabi nga na tila natakasan na ni Vish ang kamatayan dahil miski ang mga eksperto ay hindi maipaliwanag kung paano siya nakaligtas. At nang nalaman nga ng lahat na nasa Seat 11A nakaupo si Vish, marami ang napataas ang kilay. Naging usap-usapan ang tungkol sa milagrosong Seat 11A at ang ilan nga ay napatanong kung yun ba talaga ang upuan na ligtas para sa kapahamakan? Ang Seat 11A din ba ang ligtas na kunin pag magbubuka ng eroplano para kung anuman ang mangyari, ikaw ay paniguradong makakaligtas? At dahil nga sa pangyayaring ito, para sa ilan inaasahan na tataas ang presyo ng 11 Seat A kapag magbubuka ng eroplano. Pero alam nyo ba na ang Seat 11A ang pinakaayaw na pwesto o upuan ng mga pasahero sa eroplano? Ang 11 Seat A ay isang upuan sa Boeing na eroplano na malapit sa emergency exit. Ang Seat 11A ay nasa window side. Pero isa sa mga dahilan kaya ayaw ito ng mga eksperto ay dahil walang bintana ang 11A. Hindi tulad ng ibang upuan, ito ay may window seat na kahilera. Ang Boeing 787 kung saan nga nakasakay si Vish ay walang bintana sa Seat 11. Dahil base sa disenyo nito, ang duct o ang maliit na tubo ng air conditioning system ay nakalagay sa gilid ng 11A. Kumbaga, kung ikaw ay nasa loob ng classroom, ito ay tila malapit sa basurahan at ito ay talagang iiwasan mong upuan. Katulad nga ng 11 Seat A, iiwasan talaga ito ng karamihan sa mga pasahero dahil nga walang bintana. Subalit, ang Seat 11A ay may malaking legroom. Ang legroom ay isang extra space para sa mga pasahero kung saan nila pwedeng i-extend ang kanilang mga binti o paa. Ayon sa ibang pasahero, ayaw nila ng malaking legroom dahil hindi nila malalagay sa kanilang tapat ang kanilang maliit na bag habang nasa flight at kailangan pa nila itong ilagay sa overhead bins na nasa taas ng eroplano. Kaya naman hassle pa kung tatayo o uupo ulit ang pasahero para kunin nila ang kanilang gamit sa kanilang bag. Kapag ikaw din ang nakaupo sa Seat 11A, may pagkakataong na tuturuan ka ng flight attendant kung paano buksan ang emergency exit. Na tila ba may responsibilidad ka sa flight na iyon.
Sa ibang eroplano naman, ang Seat 11A ay malapit sa cabin crew at kadalasan nga ito ay iniiwang bakante at hindi pinapaupuan sa kahit sinong pasahero. Para kasi sa ibang pasahero ayaw nilang naiistorbo ng mga galaw-galaw ng flight attendant. Teorya kung paano nakaligtas si Vish. Nagbigay naman ng iba't ibang opinyon ang ilang eksperto sa eroplano at inspektor ng mga air incident. Ayon sa lalaki, nasa upuan si Vish kung saan malaki in space o yung tinatawag na fuselage o mismong katawan ng eroplano. Posible umano na ang nasirang parte na sinasabi ni Vish ay ang fuselage. O sa madaling salita, ito ay tila parte kung saan dinudugtong ang mga eroplano. Dagdag pa dyan, malawak ang space ni Vish, hindi gaya ng ibang pasahero na magkakatapat ang upuan. Ang mas malaking space na ito ang posibleng dahilan kaya nabigyan siya ng mas malaking tsansa para makatakas mula sa bumubulusok na eroplano. Hindi katulad ng ibang pasahero na may mga katabi sa gilid, harap at likod. Ayon pa sa eksperto, posibleng ang ibang pasahero ay nagkauntugan sa isa't isa kaya sila nawalang ng malay at hindi na nakatakas pa sa kanilang upuan para lumabas ng eroplano. Hindi daw katulad ni Vish na walang ibang pasahero sa kanyang harapan. May nagsabi naman na sa sobrang lakas nga ng pagbagsak ng eroplano, nagkaroon ng malakas na impact ito at nagkabanggaan ang mga pasahero. Posible din na nadaganan pa nila ang isa't isa. Subalit si Vish ay hindi naramdaman o hindi ganon kalakas ang impact sa kanya dahil nga mayroon siyang ekstrang espasyo. Kaya naman hindi nadamay si Vish sa collision o salpukan ng ibang mga pasahero. Sinabi pa ng eksperto na base sa nature ng impact ng Flight 171, hindi tinamaan si Vish dahil siya ay nasa strong part ng eroplano o siya ay malapit sa gilid ng pakpak ng eroplano. Posible umano na dahil sa impact, nasira ang pinto o emergency exit ng eroplano. Malapit lamang si Vish sa emergency exit kaya hindi na siya nahirapan pang lumabas mula sa eroplano. Ayon kasi sa research ng isang eksperto, may mas tsansa ka talaga na makasurvive sa pag-crash ng isang eroplano kung malapit ka sa exit point. Kaya nga daw sinasabi ng eksperto na kapag siya ay nasakay ng eroplano, ang binubuk niyang seat ay within the 5 rows of an emergency exit. May nagsabi naman na walang pag-aaral sa tamang seat o upuan sa eroplano para makasigurado na ikaw ay may liligtas. Dahil ang Seat 11A ay nakalagay sa iba't ibang parte ng iba't ibang eroplano. Sinabi pa ng eksperto na may posibilidad naman talaga na makasurvive sa ganung klaseng aksidente dahil sa ilang factor tulad ng aircraft's breakup pattern, impact dynamics, the survivor's position and condition at kung minsan ang tamang timing. Sa huli, sinabi ng eksperto na sobrang swerte talaga ni Vish na nakaligtas siya mula sa pag-crash ng eroplano. Lalo na at ang ibang pasahero ay hindi na makilala pa dahil sa tinamong sunog at pinsala. At ang isa pa ngang nakakalungkot, sa flight na ito ng Air India kasama din ni Vish ang kanyang kapatid sa eroplano. Subalit ito ay namatay at hindi nakaligtas. Kaya naman tinatawag ang Seat 11A na Miracle Seat. Pero alam niyo bang hindi lamang si Vish ang nakaligtas dahil siya ay nakaupo sa Seat 11A? Bukod kay Vish, meron pang isang lalaki na siyang nag-iisang nakaligtas sa parehong nakaupo sa Seat 11A. Ang lalaki ay kinalalang si James Rungsak Loysuchak, isang Thai singer at actor. Nang nalaman nga ni James na ang tanging survivor lamang ng Air India Flight 171 plane crash ay nakaupo din sa 11A, tinawag niya ang pangyayari na uncanny coincidence. Si James ang isa sa mga survivor ng 1998 Thai Airways plane crash. Ayon sa balita, ang Airbus A310 kung saan nakasakay si James ay nag-crash habang papalapit sa Surat Thani Airport at halos 100 mga kataong pasahero ang namatay. Nang araw ng crash, malakas ang ulan at pangatlong tangkana ng A310 na maglanding bago nga ito nag-crash. Bukod kay James, may 45 pang mga pasahero ang nakaligtas. Si James ay nagkaroon nga ng trauma matapos ang plane crash. At simula nga noon, 10 taon siyang nagka-problema kapag sumasakay siya ng eroplano. Ayon kay James, kapag siya ay nasa flight, nahihirapan siyang huminga at hindi siya nakikipag-usap sa mga kapwa niya pasahero. Sariwa pa kasi umano sa utak ni James ang amoy,
tunog at lasa ng swamp kung saan bumagsak ang eroplano. Ang swamp nga ay isang ilog na binaksakan ng eroplano at ito nga ay napakaraming buhaya. Kaya naman masasabing talagang napakaswerte ni James. Kaya naman sa tuwing siya ay sasakay na sa eroplano, lagi na siyang nakatitig sa labas ng bintana para sa kanyang sense of safety. Hindi tulad ni Vish, walang kopya si James ng kanyang ticket o boarding pass na magpapatunay na siya ay nakaupo sa seat 11A. Pero sinabi ni James na sigurado siyang sa 11A siya nakaupo base sa online seating chart ng sinakyan niyang eroplano. Mahigit isang taong ngang nagpagaling si James sa ospital dahil sa tindi ng kanyang mga tinamong pinsala sa katawan. June 18, 2025 naman nang lumabas ang balita na tila ba nagkakaroon na ng mataas na demand sa seat 11A sa mga pasaherong sumasakay ng eroplano, lalo na sa India. Ayon sa mga balita, nag-aagawan umano ang mga pasahero na mag-book ng 11 seat A. Dahil ito daw ang upuan ng sole survivor nga na si Vish. May mga namamangha nga sa milagrong nangyari at gustong maranasan na maupo sa 11A. Mayroon pa nga na handang magdagdag ng bayad para lang makakuha ng seat 11A. Bukod kina Vish at James, kilalanin natin ang ilang pang mga individual na tila dinaya si kamatayan nang matakasan nila ang malagim na insidente na nangyari sa kanilang buhay. Ang una sa listahan ay si Aaron Ralston. Si Aaron ay 49 years old, isang American mountaineer at mechanical engineer. Bata pa lamang si Aaron, mahilig na siya sa mga adventures. April 26, 2003, mag-isang nagpunta si Aaron sa Blue John Canyon sa Utah para mag-canyoning. Ang canyoning ay isang sport kung saan ang individual ay naglalakad, nagrarapel, tumatalon o umaakyat sa mga bato. At habang nasa Blue John Canyon si Aaron, tatalon dapat siya sa isa sa mga bato nang dumula siya sa isang malaking bato at naipit ang kanyang kamay. Ipit na ipit ang kamay ni Aaron kaya hindi siya nakaalis sa napakalait at masikip na awang. Na-stranded si Aaron ng 127 hours o halos 5 araw habang naiipit ang kanyang kamay. Konti na nga lang din noon ang tubig ni Aaron at iniisip niyang gusto niya nang sumuko sa buhay ng mga oras na iyon. Hanggang sa isang napakabigat na desisyon ang ginawa ni Aaron. Gamit ang kanyang mapurol na pocket knife, pinaniniwalaan na hiniwa umano ni Aaron ang kanyang kanang kamay. Kaya naman dito na siya nakakawala sa pagkakaipit sa malaking bato. Pagkatapos noon ay lumabas na siya sa lugar kung saan siya na-trap at nag-hike palayo. Hanggang sa nakita nga ni Aaron ang isang pamilya na siyang tumawag sa mga rescuers. Na-recover naman ang kanang kamay ni Aaron at pinaniniwala na ito ay sinunog. At ang abo nito ay kalaunan na recover ni Aaron. Ang kwento nga ni Aaron ay naisa pelikulo pa at may pamagat na 127 hours. Ang pangalawang lalaki naman na himalang nakaligtas ay kinilalang si Franz Selak, na ay tinuguri ang luckiest and unluckiest man alive. Paano ba naman kasi? 7 beses siyang nagkaroon ng tinatawag na near-death experience. Subalit sa lahat ng iyon, siya ay nanatiling buhay. Si Crane ay mula sa Croatia at siya ay isang music teacher. Simple lang noon ang buhay ni Frayne. Pero nang taong 1957 ang lahat ay nagbago. Isang araw ng 1957, nakasakay si Frayne ng bus nang biglang ang bus ay sumalpok sa isang ilog at himalang nabuhay si Frayne. Taong 1962 naman nang sumakay siya ng isang tren at habang nasa biyahe, bigla na lamang nawala sa rilis ang tren at nahulog sa malamig na ilog. Ang lahat nga ng sakay ay hindi nakaligtas pero si Frayne ay nagtamo lamang ng bali sa kamay. Nakalangoy nga siya papunta sa pangpang at tuluyang nailigtas ang kanyang buhay. Sa sunod na taon, sumakay naman si Frayne ng eroplano nang biglang magkaroon ng double engine failure ang eroplanong kanyang sinasakyan. Habang pabulusok na pababa ang eroplano, may nasirang pinto na natanggal sa eroplano. At dahil nga sa puwersa ng hangin, hinigo palabas mula sa eroplano si Frayne. Wala siyang parachute at inakala noon ni Frayne na iyon ay katapusan na ng kanyang buhay. Subalit nahulog si Frayne sa kumpol na dayami. Nakaligtas at nagtamo lamang ng minor injuries. Habang ang 19 na pasahero ng eroplano na tumama sa burol ay namatay lahat. At makalipas naman ang 2 taon, muli na namang nagkaroon si Fran ng near-death experience. Nakasakay siya sa isang bus nang sumabog ang gulong nito na nagresulta ng pagkahulog sa bangin ng bus.
4 na mga pasahero ang nasawi pero si Frayne ay muling nakaligtas. Pero ang isa nga sa mga pinakadahilan kung bakit masasabing napakaswerte ni Frayne ay dahil nanalo siya ng loto ng 46 million pesos na kanyang pinamigay sa kanyang kamag-anak at mga kaibigan. Tanong nga ng karamihan, swerte ba talaga si Fran o malas kung minsan sa kanyang mga nagiging kasama sa biyahe? Carlos Rodriguez. Ang lalaki sa larawan ay kinilalang si Carlos Rodriguez na tinaguriang the man with a half head. Kataka-taka ang itsura ni Carlos pero may kwento pala sa likod na nangyayari sa kanya. 14 years old lamang nang naisipan ni Carlos na magnakaw ng isang kotse habang siya ay lasing pero siya ay naaksidente. Sa tindi nga ng aksidente, lumabas mula sa windshield si Carlos at tumama sa espalto. Kinailangan ng mga doktor na bawasan ang bungo at utak ni Carlos para siya ay mailigtas. Matagumpay naman ang operasyon at nakaligtas si Carlos. Nabuhay nga si Carlos ng normal tulad ng ibang tao pero tila hindi siya natuto sa kanyang pinagdaanan. Taong 2010 at 2016 nang naaresto si Carlos para sa kasong attempted murder. Nag-viral pa nga ang mugshot ni Carlos dahil marami ang hindi naniniwala sa itsura ng lalaki. Pero lahat ng pagdududa ay kanyang pinabulaanan matapos niyang mag-post ng isang video sa YouTube. Roy Sullivan. Ayon sa sikat na biro o joke, mas malaki pa ang tsansa na tamaan ka ng kidlat kaysa sa manalo sa loto. Pero para kay Roy Sullivan, sobrang totoo ang kasabihan na ito. Dahil si Roy mismo ay tinamaan ng kidlat, hindi lang isa kundi 7 beses. Si Roy ay isang park ranger sa Shenandoah National Park sa Virginia. Mula 1942 hanggang 1977, 7 beses tinamaan si Roy ng kidlat. At sa lahat nga ng iyon ay nakaligtas ang lalaki. Tinagurian nga si Roy na human lightning conductor at human lightning rod. At taong 1942 habang si Roy ay nasa lookout tower, tinamaan si Roy at ang tower ng kidlat at nagkaroon ng sunog. Ngunit agad na nakaalis si Roy sa lugar. At taong 1969 naman habang nagdadrive si Roy, bigla na lamang siyang tinamaan uli ng kidlat. Nagtamo siya ng mga sugat at paso. Pansamantala din siyang nawala ng pandinig. 65 years old naman si Roy nang muli na naman siyang tinamaan ng kidlat habang siya ay nangingisda. Masasabi nga na napakaswerte ni Roy dahil ilang beses niyang natakasan si kamatayan. Pero ang nakakalungkot taong 1983 kahit na ilang beses niyang natakasan si kamatayan at nakaligtas mula sa pagtama ng kidlat sa kanya, sa huli mas pinili ni Roy na tapusin ang sarili niyang buhay. At ang pang-8 tao na sinasabing napakaswerte at tinakasan si kamatayan ay si Vesna Vulovic. Si Vesna ay isang flight attendant na mula Serbia. January 26, 1972 nang may flight si Vesna at siya ay nakasakay sa Jet Flight 367. Habang nasa biyahe ang eroplano, bigla na lamang may sumabog sa baggage compartment ng eroplano. Natrap si Vesna sa isang food cart at ang food cart ay nasa buntot o dulong parte ng eroplano. At nang sumabog nga ang eroplano, tumilapon ang food cart kung nasaan si Vesna sa ere at may taas na 333,000 feet. Wala mang suot na parachute noon si Vesna pero siya ay himalang nakaligtas. Ang nangyari nga ay isang briefcase bomb pero wala namang naaresto sa kaso na ito. Ilang buwang nagpagaling ang dalaga dahil sa mga tinamo niyang pinsala. Wala naman siyang maalala at hindi din siya nagkaroon ng trauma sa pagsakay ng eroplano. Hinangaan nga si Vesna at tila ba naging artista. Nag-apply pa muli bilang flight attendant si Vesna pero nilagay na lamang siya sa opisina. At taong 1990s nang tinanggal sa kumpanya si Vesna matapos niyang makilahok sa rally. Ilang taon bago siya mamatay, siya ay namuhay ng mag-isa at tumana siya ng survivor's guilt. Hiwalay siya sa asawa at mag-isa siyang tumira sa kanyang bahay. Pensyon na lamang ni Vesna ang bumubuhay sa kanya noon. At taong 2016 nang siya nga ay namatay sa hindi na sinabi pang mga dahilan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions.
Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!